Hi guys! Ako si Victor Gisan. Ako isang drummer. I play drums for Franco and Chikusai. And ito yung mga usual questions na nakukuha ko sa aking mga pinupost sa videos, sa social media. And subukan ko silang sagutin lahat. Let's go! My first drumming inspiration or ito yung nakapagpa-drum sa akin talaga, si Sir Ernie Severino na Side A. So, ang story behind that is, si Side A tumugtog sa isang resort malapit sa amin. Bata ako na I was 6 years old. And then, parang naligaw ako. May inakyatan akong hagdan. So, pag-akyat ko sa hagdan, andun ako sa likod ng drums. So, ayun. After nun, parang lagi ko na naisip na sobrang cool pala mag-drums. Parang ang sarap-sarap ng ginagawa niya. And, ayun yung first. So, current, sa local, ang inspiration ko of course, si Sir Mike. The way he carries his career and pagiging professional niya. And syempre, sobrang galing din pumalo. Sa international naman, sobrang fan ako or sobrang ina-idol ko si Ray Luzier. Drummer siya ng Korn ngayon and sobrang daming banda niya na rin sinampahan and every time na may sinasampahan siyang banda, sobrang effective niya. So, yun yung goals ko din na kaya inspired ako sa kanila. Meron bang like comparison dun sa first and current na drum inspiration? Well, yung kay Sir Ernie, and kasi sobrang bata ako nun. So, ang dating pa nun, gusto ko lang siyang magawa, gusto ko makapag-drums. Yung eto na yung kila Sir Mike, Though eto, inspired pa rin ako ngayon hanggang ngayon kay Sir Ernie na sobrang professional and kung saan din natin makikita na sobrang daming projects na inspired ako sa kanila in a way na nagagawa nila itong pagda-drums for living na luckily na yun din yung nagagawa ko ngayon. Yun naman, yun yung doon ko hinuhugot yung inspiration sa kanila. Up until now ba, do you still look up to Sir Ernie? Oo naman, of course. Hanggang ngayon, every time na nagpo-post ng video, social media, kahit anong video siya, syempre, like tayo doon. And pinapanood talaga natin para paano nila gawin, paano nila execute, and paano rin nila na-maintain yung careers nila. Next question. So, paano yung thought process mo kapag creating na kayo ng song ng Franco and Chikusai? Medyo magkaiba yung songwriting process ng Franco and ng Chico. Sa Franco kasi parang 70 to 80% ng kanta almost finished na. Kumbaga naka-acoustic version na kay Franco. Ang magiging challenge na lang doon is paano mo ma-decipher or paano mo babagayan yung music na ginagawa ni Franco or paano mo mailalabas or paano mo matatranslate yung sinasabi niya into drums. Mas ganon. And sa Chico naman, yung mga nirelease namin songs, from scratch Lahat naman nakata, nagsisimula syempre sa riff, so batuhan ng ideas, upuan namin, and then pag medyo buo na siya as a song, saka namin babato kay Miggy, and then susulatan niya kanta. So, ganun magkaiba naman yung process ng dalawang banda. Next question tayo. Ano yung pet lick mo sa drums? Like yung instant drum fill or like na ginagawa mo sakto pag-upo mo ng drums? Pag-upo ko ng drums, pag-upo ko ng drums, well, syempre, pinapatunog ko muna isa-isa. Pero meron akong paborito ako na drum fill na... Pwede natin gawin ngayon? Check na lang sa Instagram ko. Yun, meron akong paborito na 30-second note na drum fill. Pinapasok ko siya sa Song for the Suspect bago mag-chorus. So, 1 bar fill phrase siya na ang note values is 30-second note. And then, ito yung orchestration. Next question tayo. Different genre na guilty pleasure mo? Ako? Madalas din ako makinig ng K-pop.
Ang favorite ko rin na K-pop, Blackpink. Kasi I'm a fan din nung drummer nila, si Benny Rogers. Sobrang gusto ko rin siya. Gusto ko how he approach the drums and how niya rin kinikerry yung songs ng Blackpink. So, ayun. Kaya fan din ako ng Blackpink. Sample. Ha? Next question. If you'll be playing for a different band na malayo ang genre sa Franco and Chico, what would it be? Local? Local and foreign. Local and foreign. Always been a dream sa akin na makapalo kay Gary V. Gary Valenciano. And sobrang idol ko yung tao. Kasi hataw na, tol. Ha? Pure energy, tol, di ba? Wala na ano. Huwag kang mapagod. Hataw at galaw. Huwag kang mapagod, hataw at galaw. Wag ikaw. Sa foreign, well, ano lang naman tayo, no? Hypothetical question lang naman. Mukhang malabo na rin, pero ang gusto ko talaga mapaluan is Linkin Park. Sila kasi yung, parang sila yung anthem nung childhood ko din. And sobrang amazed din ako paano sila tumugtog, gaano sila kalinis live. Sobrang ahead sila dun sa game. Kahit nung dati pa, talagang galing. Sobrang fan ako. Kaya kung alam mo, kung may dream na tutugtugan. Saka alam mo yun, alam mo lahat yung songs nila by heart. Kaya ayun, Linkin Park and Gary V. Sa dami ng gigs nyo sa Franco and Chico, minsan ba wala ka sa mood tumugtog? Hindi ko siya naisip na gano'n kasi ako, sa sarili ko, sobrang nafe-feel ko na swerte ako na nagagawa ko to as my work. Tapos, siya yung pinaka-gusto kong gawin sa life ko Well, ayun, pag syempre, lahat naman tayo may dadaanan na mga personal stuff And mina-mindset ko lang na kasi luckily enough, we're getting paid habang natugtog. And syempre, yung mga taong pumunta doon, nagbayad ng entrance, hindi nila deserve na yung tutugtog kung wala sa mood. Kumbaga, gagawin mo to ng hindi 100%. Yun yung lagi ko naiisip. Kaya pag-akit ko ng stage, talaga mina-mindset ko na I'm in the mood tumugtog talaga. And ayun nga, sobrang saya naman ng ginagawa namin. Ayun. First and masaya yung gig. Lahat naman para sa akin masaya yung tugtog. Yung worst sa akin is may gig ako, namatay yung aso ko. Tapos yung vet, katabi nung venue. Kaya, wala, ang hirap tumugtog nun. So, yung dinaan ako papuntang venue, doon ko siya kinuha nung namatay. Iyak tuloy ako. Ayun lang. Pinaiyak ako ni Ellie. Teka lang, direct. Ay, hindi direct. 5 minutes. Pahingan tubig, iyak talaga ako. What's your favorite gulay? Ang paborito kong gulay is okra. Yuck! Slimy! Wala naman kasi akong hindi kinakain na gulay. Wala tuloy ako maisip. Hindi ako makain masyado isda, pre. Gulay nakain naman ako. Ang paborito kong fish, basta fried, kinakain ko na fish. Paborito ko yung galunggong, tapos inadobo, tapos prinito ulit, tapos kiketchupan mo. Next question tayo. Kung hindi ka drummer, ano ka? Magician. Bakit? What's the reason behind it? Before when I was a kid, yung mga, syempre, pag reunion, alam mo yung papaikutin ka, tapos papakita yung talent mo. And nung bata ko, yung talent ko ngayon is to do magic. Pero ayun, kaya yung mga yung mga OGs na lola ko, kilala nila ako si Victor the Magician bago ako naging si Victor Little Drummer Boy. So ayun siguro, magician siguro. Pero performer pa din. Next question. Do you play any other instruments? At ano naman, hindi, drums lang talaga. Marunong konting gitara. Pero gitarang high school. Yung mga D, A. Pero yun, hindi tayo hindi ko na na-focusan. Dream country to visit? Dream country is Japan. Kita niyo naman sa aking pangangatawan, may hilig ako kumain. And gusto ko matikman yung mga flavors of Japan. And mahilig din talaga ako sa ramen. So, Japan talaga. Anong shampoo mo? Ay,
Hindi ako masalan sa shampoo. Pero nagkakataon lang na lagi kong gamit Sunsilk Pink at saka Cream Silk Pink. Kaya Sunsilk Pink, baka naman. Ba't napapailing ka dun sa mga tanong? Share mo naman tumatawa ka agad. Kailan ka daw huling naglinis ng bahay? Hindi ko alam. Hindi ako Hindi ko na matandaan. Ano yan Nilalambing ko na sa aking Mother Earth. Yung mga paglinis-linis ng ganyan. What lessons have you learned from the pandemic? Nung pandemic, invest wisely. And hindi talaga pwedeng pa-relax lang sa life. Dahil hindi mo alam tulad nung pandemic, di ba? Sobrang, sa aming mga musicians, sobrang tapos lahat. And nung una, akala namin bakasyon lang Medyo nakakasad dun sa scene namin kasi sa entertainment scene kami yung unang nawala and then kami yung pinakahuling babalik di ba? So, yun talaga. Ang pinaka natutunan ko dun is mag-ipon and invest ng tama, siguro, ganun. For aspiring musicians, ano yung most valuable tip na mabibigay mo na ina-apply mo din sa sarili mo? Most valuable tip is enjoy practicing. Yun naman yan. Gets, ako rin dumating sa point na sobrang nakakatamad talaga mag-practice. Pero yun talaga walang sikreto. Ang lang is practice. And habang bata, practice as much as you can. Habang kaya mo, ganun. And pag nagpa-practice ka, gawa ka ng system na kahit ikaw mismo, na-enjoy mo. Ang method ko is, while nagpa-practice ako, nagde-Netflix ako. So kung ano yung series na gusto kong panoorin, yung free time ko manood, sinasabayan ko na ng practice para muscle memory lang. Para, ayun, hindi mo masyado nararamdaman yung oras and may nagigain ka. So, that's it. Ayan yung mga questions na nakuha natin na galing din sa inyo na madalas natin na babasa sa comments. Kaya, eto na. Sinubukan na natin sagutin Sana naman natuwa kayo na sinagot ko. And salamat sa pagtapos na itong video. And pag may kilala kayo na tingin nyo matutuwa din sa ganitong klaseng video, i-share nyo na. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa channel natin para rock and roll. Thank you!